Amen. Tayong lahat po ay magsitayo at buksan natin ang salita ng Diyos sa Matthew chapter number 1. At kagaya po ng ating naumpisahan na pag-aaral patungkol po sa tamang mga paraan na atin pong gagawin ngayon pong pagsalubong natin sa tinatawag na Christmas season. Dahil marami po sa ating bansa, sa ating mga lugar na napaka-licentious, no? At ginawang commercialized ang Christmas. At ang mga Kristiyano naman ay sumasaliw na lang sa tugtog ng mga bagay na yan. So nawawala yung espiritu ng dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay pinanganak. Christmas is in the Bible. The story is in the Word of God. At kung ikaw ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, if you are a Bible believer, it is expedient that we ought indeed to believe it, and not only to believe and understand what is written therein, kundi kung ano ang tinuturo nito. As I have said, yung mga nakatala sa Bible ay mga totoong mga pangyayari. Pero hindi ibig sabihin ng lahat ng mga yun ay dapat nating gagayahin. Mayroon lang siyang mga itinuturo. Sabi ko nga din, no, ang example ko ay yung kagaya kay Judas. Nakatala na noong nakita niya na siya nagkasala dahil pinagkanulo niya ang Panginoon, na-guilty siya. Tama lang na mag-guilty ka. Pero anong ginawa niya dahil sa kanyang guilt? Nagbigti, nagpakamatay. Dahil ba na-guilty ka, magpapakamatay ka na rin? Kasi hindi yun ang turo ng Diyos. Pinapakita lang dito sa atin na ang kasalanan ay talagang mayroon niyang guilt sa atin. Pero pinapakita rin ng Panginoon na mayroong paraan para mawala yung guilt. At ang nakakawala ng guilt na yan ay yung kapatawaran ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang hindi niya nakita. At kung ikaw ay nananampalataya sa salita ng Diyos, dapat makita mo rin kung ikaw man marahil ay magkasala o kaya makagawa ng mga bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos, matutunan mo na may kapatawaran. So yun po yun. Kaya ngayon din po ang pinag-aaralan natin ay ang Christmas story sa Matthew chapter number 1. Parang ang hina ko. Pakipag-pray nga natin ang ating mga audio men kasi they keep me gusto nilang sumigaw ako ng sumigaw. Okay. Ang dami, alam nyo ngayon ay malamig at maraming mga inaantok. Ay dapat talaga yan. Oh. Gigisingin ko talaga kayo. Okay. Pag may nakita kong nakatulog dyan, ibig sabihin pinatulog ko kayo. Oh. Okay, Matthew chapter 1. Salita ito ng Diyos. Verses 18 down to 23. Basahin po natin. I read verse 18, you read verse number 19. Salitan po tayo para naririnig din po niyong salita ng Panginoon. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Oh, yung tatlong mga talata yan, di ba? Mga napag-aralan na natin kung kayo nagmamarka. Ang una nga, yung the birth of Jesus Christ was on this wise. Ganito nangyari. Not only that, meron niyang, yung pangyayaring yan ay merong wisdom lagi na binibigay sa atin ng Panginoon. Okay, verse number 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream,
saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. She had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. See, napakaraming mga talata sa Book of Matthew pa lang yan, patungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Although makikita natin sa Bible na hindi naman walang tinukoy na tamang araw, December 25 ang inilagay sa kalendaryo, but we cannot be certain if it is 25. Pero tiyak na mayroong isang gabi o may isang araw na siya ay ipinanganak. Amen? Okay. At ngayong araw pong ito ay nais kong tingnan natin sa verse number 23, ang mga katagang diyan, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Ulitin ko, alang-alang sa mga nakakalimot at saka sa mga bago. Bawat salita sa Biblia ay mahalaga, ipinatala ng Diyos yan, hindi dapat mawala kahit isa. Hindi rin po pwedeng baguhin. Hindi po pwedeng tanggalin. Alam niyo kung bakit? Dahil mayroon niyang pinatutungkol lagi. Tingnan natin sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 in verse number 17 and 18. Sabi ng salita ng Diyos, this is Christ speaking to them, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Huwag niyong iisipin na papawalang bahala ko na yung mga sinabi ng mga propeta. Yan ay gagawin ko, sabi ng Panginoong Jesucristo. Verse 18, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be, yan, jot at saka tittle, isang maliit na kudlit at isang bahagi ng letra ay hindi dapat mawawala. Para lang yung sa letter E, di ba? Pag nawala yung bahagi ng letra doon sa baba ng E, anong mangyayari? Magiging F na siya. Kaya imbis na it, magiging it nga yun eh. Tapos nawala yung bahagi ng letra doon sa E. Oh, biro man, laki ng difference. It at saka fat. Kaya sabi lang pa yun, hindi yan po pwedeng mawala. Bakit ho? Kasi nga nais ng Diyos yan. Iyan ang salita ng Panginoon. Okay, amen? So ngayon, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. Yan po ang nais nating tingnan ngayong umaga. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyong ipagkakaloob sa amin. At tulungan niyo po kami na makita ang mga itinuturo niyo sa pamamagitan ng mga talatang ito. Sa mga salitang inyo nga pong ipinasulat. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Now, maging maliwanag po mga kapatid na ito'y literally nangyari. Sinabi ng anghel, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. So si Mary ay totoo
wala pa siyang asawa, wala pang karanasan sa kanyang buhay, pero ang sabi ng Diyos, ang kanyang pagdadalang tao ay he is a virgin. She was a virgin. So, imposibleng mangyari yan. Totoo, imposibleng mangyari sa mga tao. Imposible naman talaga yun na magdadalang taong isang babae na walang nakialam sa kanya, na isa ring nilalang na lalaki. Imposible talaga yun. Pero alam po ninyo, kaya nga po, dahil imposible yan, gustong ipaalam sa atin ng Panginoon that Christmas story is a miracle. Di ba hanap-hanap natin lagi ang milagro? Gusto natin ang milagro sa ating buhay. Gulatin mo naman yung kapitbahay mo. Paano mo gugulatin? Maging mabuti ka naman sa kanya at hindi ka na nagmumura. Aba, milagro. Hindi ba napagsasabihan ka, milagro ha? Dati-dati kay gumigising ng alas 10. Ngayon, alas 6 gising na, nagtatrabaho. Pambihira, milagro yun. We always want some miracles. Christmas story is really a miracle. Ano bang milagro? Well, miracle is a supernatural event. Supernatural. Hindi yan basta-basta nangyayari. It is against nature. Pero po pwedeng mangyari. At dyan ang kwento ng Christmas. It is a supernatural work of God. Kaya ako'y natutuwa sa Christmas. Kasi nakikita ko na ito'y milagro ng Diyos. At may intindihan natin that miracle, not only a supernatural event, it goes beyond natural laws. At yun po, ina-attribute natin yan sa intervention ng Diyos. Yan ang milagro. Hello? Nakakita ka na ng milagro? Imposible, pero bakit nangyari? Sabi ng doktor, mamamatay na siya. Pero bakit buhay pa siya? Ay talagang milagro yun. It's against nature. Alam naman talaga na ano na siya, papatay na siya. Pero bakit siya nabuhay? Because there is a miracle. And I believe in miracle. Do you believe in miracle? Pati nga yung mga doktor, di ba, kapag hindi na nila magawa ang mga kasalanan, milagro na lang po makapagpapagaling sa kanila. Doktor na yun. Dahil kahit pa silang lahat ay magkaroon, magsama-sama bilang mga doktor, there are things that they cannot do. At tayo po, bilang mga nagsasabi na Kristiyano, naniniwala sa Diyos, dapat talagang maunawaan mo that God created the whole universe, that He created life, at kung anumang imposible sa buhay mo, ay kaya niyang gawin. Yes, that's my God. Kasi nga ibang-iba ang ating Diyos. Sa Diyos-Diyosan, ang Diyos-Diyosan wala yang nagagawa. Ang Diyos na bato ay bato nga. Ang Diyos na kahoy ay kahoy nga, hindi nakakapaglakad. Wala mang magagawa yan. Kaya po napakaganda ang turo sa atin ng Christmas that it is really a work of God. And God can only do that. And that is a miracle. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. Paano mangyari yun? It's God's work. Alam nyo, sa Old Testament, pag pinag-aaralan natin ang miracle, yun po ay nagtumutukoy sa sign. Okay? Sa Old Testament, kagaya sa Exodus chapter 7, verse number 9, when Pharaoh shall speak unto you, saying, show a miracle for you, then thou shalt say unto Aaron, take thy rod and cast it before Pharaoh,
and it shall become a serpent. Pwede ba naman yung mangyari? Sabi yung rod na yan, iitapon mo lang, magiging ahas. Pwede ba naman nangyari yun? Pwede nga. In the eyes of God, and He can do a miracle. It is a sign that indeed that God sent Him. So yun ang ibig sabihin ng miracle. It is a sign because it is something that comes from the Lord. Sa New Testament, miracle refers not only as a sign, kundi meron pa siyang ibinibigay sa atin na aspeto nito, yung magkaroon ka ng, when it is a miracle, yung ikaw ay, you will be awed by it. Ibig sabihin, ikaw ay mamamangha. Yung ibig sabihin ng miracle, mamamangha ka. May kasama yan. Kaya kung ikay naniniwala na ang Christmas ay miracle, ay mamamangha ka talaga sa Christmas story. At hindi lang yan, kundi an indication or often pointing to a divine message. So yan po yung milagro. It is an intervention of God. It is a sign. God has a message. And also, it creates in us the feeling of being awed by the sight of Christmas. So yun talaga yan. Kaya tanong ko nga sa'yo, at the time when we talk about Christmas, do you feel that awesome feeling when Christmas comes? At saan ka namamangha? Marami namamangha dahil sa regalo at mga pagkain. Dahil sa business ng sanlibutan. Dapat ay matutunan mong mamangha ka sa gawa ng Diyos. And at Christmas, dapat yun ang nakikita ng bawat isa sa atin. Mamamangha ka sa milagro na gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. At ito yung dahilan bakit meron tayong mga activities kagaya nito ng ating Christmas cantata, bakit mag-invite tayo ng mga tao sapagkat gusto natin makita ang milagro na gagawin ng Diyos sa kanilang buhay, sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi ba ngayon napakalaking milagro na dati-dati ikaw ay lasenggo, ngayon ay hindi na? Sinong gumawa yun? Kahit pa ng belt ng tatay mo, suntok ng iyong ama, at kung ano-ano, ginawa na para diyan, para magbago ka lang, pero hindi ka makapagbago. Sino lang ang nagbago sa'yo? Nung makilala mo ang Panginoong Hesukristo. Yun ang milagro. Ang dami mo ng eskwelahang pinuntahan. May rehab ka pang dinaanan. Pero bakit walang pagbabago sa buhay? Kasi nga walang intervention ng Diyos. Walang milagro sa Kanya. At yun po ang mensahe ng Christmas na marinig nila ang bagay na ito upang ang mga tao ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaya kung ikaw ay Kristiyano nandito ngayon, sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, nakaranas ka na ba talaga ng milagro? Alam mo, yun ang inisip na, bakit parang sabi nga nung iba yun? Pastor, parang nahihirapan ako sa buhay ninyo. Parang hindi ko yata kaya diyan sa inyo. Parang masusunog ako. Sabi ka, ba't ka naman masusunog? Ano, wala naman tayong pinagkaiba. Pareho tayong makasalanan. Pareho lang naman tayong tao. May kaluluwa. Pareho lang tayong kumakain ng kanin. Umiinom ng tubig. Maliban lang kung ikay umiinom ng langis. Sasakyan yun. Umiinom ka ba ng ano? Ano bang mga iniinom mo sa buhay? Ha? Holy shell oil?
Gasolina ba iniinom mo? Hindi naman, di ba? Pareho lang naman tayo. Pareho lang naman tayo natutulog. So anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba, because God has intervened in my life. Yan ang milagro ng buhay. Yan ang totoong Christmas. Masasabi mo ba na may milagro na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Parang ang tahimik ng mundo. Kaya lang, bilang mga mananampalataya, yung magbago ka ng buhay dahil ang Diyos ay iyong tinanggap, nasa sayo, then there must be miracle in your life. Dati-dati sinungaling ka. Wala ka na lang ginawa kundi magsinungaling. Kahit na, lalo ka pang gumaling magsinungaling noong nag-aaral ka. Di ba? Mga nag-aaral, lalo silang tumalinong magsinungaling. Bakit? Kasi lalo na nung matuto siyang mag-inarte. Oh, di ba? Nung matuto kang mag-artista, na kunyari ay nasasaktan ka pero hindi naman. Na kunyari ikaw ay maayos pero sa totoo lang hindi naman. Ay kasi nga natutunang mag-artista at ang dami na mga Kristiyano na mga artista. And they cannot say right things. Alam po ninyo, bilang mananampalataya, dapat makaranas ka naman ng milagro sa buhay mo. At yan ang mensahe ng Christmas, that God should give you a sign, that God should intervene in your life. Milagro po tawag niyan. Yan ang mensahe ng Christmas. Kaya ho magandang bagay na ang mga tao, sila ay makapunta ng simbahan, makarinig ng salita ng Diyos, sapagkat yun lamang ang magbibigay sa kanila at sa atin ng panibagong buhay. Miracle. It's a sign. Kaya dapat makikita natin much more. Sino po dito, if you have experienced changes in your life na hindi mabago-bago ng mga magulang mo, ng mga tao sa iyong paligid, pero nung ikay makakilala sa Panginoon, nabago yan sa buhay mo, I'd like you to stand up and show to us that you indeed have experienced that. Maliban lang kay Ma'am Ebel. Dalawa, tatlo. So yung marami sa inyo, hindi pa nakaranas ng milagro. Kawawa naman kayo. Kailangan nyo talaga itong Christmas na ito. Ulitin ko, yung tanong ko. Di ba may mga bagay sa buhay mo na hindi kinayang baguhin ng mga magulang mo, ng pag-aaral mo. Pero dahil ikay nakakilala kay Kristo, nabago ang buhay mo. Merong nabago sa'yo. So yung iba, anong hinihintay ninyo? Thank you very much. Ano bang pagbabago ang gusto mo? Gusto mong tumangos ang ilong mo? Gusto mong mamuti? Ano ba? Gusto mong gumanda? Ano bang? Anong habol mo? Ano mo, ito po ang tao. Makita natin. Tingnan niyo po sa Romans chapter number 1. Gusto pong maunawaan kung bakit sinasabi ng Diyos na ang mundo ay punong-puno ng dark things. Tingnan mo, sabi ng salita ng Diyos. Verse number 19. Or start natin sa verse number 18. For the wrath of God is revealed from heaven
against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ito ang mga tao, alam nila yung katotohanan. Alam nila yung truth. But they hold it in unrighteousness. Alam mo yung salita ng Diyos. Dahil ang totoo ay ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Thy word, O God, is truth. So nasaan ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo na ipag-usap sa iyo ang Panginoon sa kanyang salita. But you hold it in unrighteousness. Ano yung holding in unrighteousness? Di mo ginagawa. Sinasantabi mo. Yan pong holding the truth in unrighteousness. At yan ang kalalagayan ng sanlibutan. Hindi sa hindi nila kilala ang Diyos. Hindi sa hindi nila alam ang salita ng Diyos. Alam nila ang salita ng Diyos. Pero pinipili nila na hindi gawin. Tingnan pa niyo sa verse 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Pero mo yan? Ang sabi ng Panginoon, yung katotohanan nga, pinakita na ng Panginoon. Wala makakapagsabi sa atin na hindi niya alam ang katotohanan because God has shown it to them. At kung ikaw ay nandito ngayon at meron kang kopya ng salita ng Diyos at meron kang access saan sa makikinig ng salita ng Diyos, ay mas lalo na ng katotohanan ay nasa iyo. But most of the times we hold it in our unrighteousnesses. Ayaw lang nating sumunod sa alam nating ibinakita sa atin ng Panginoon. Verse 20, tingnan yan. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ipinakita na ng Diyos yun. Ipinasulat pa ang kanyang salita. Ipinapangaral pa ang kanyang salita. Inaawit pa ang kanyang salita. Napapakinggan mo ang kanyang salita. Lahat na lang ay may pagkakataon ka. But you know, most of the times we hold it in unrighteousness. Nananatili ang tigas ng ulo natin. Mas pinipili natin yung kasalanan natin. Na itatago natin yung ating mga kasalanan. Marami kasi talagang artista. Verse number 21, tingnan po ninyo. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were unthankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was what? Darkened. Yung isip, alam niya yung tama, pero mas pinipili niya, iba ang kanyang isipin. Iba ang kanyang bigyang pansin. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. They knew God. They glorified Him not as God. They were unthankful, but became vain in their imaginations. Kaya kung titingnan, anong nasa isip mo? Sino bang laging laman yan at anong laging laman? Kagaganda ng mga suot. Alam niyo, nung mga unang panahon, meron yung nagdo-drawing, yung tinatawag natin. Sino ba yung magaling mag-drawing nun? Patay na yan eh, si Larry Alcala yata.
Di ba? Larry Alcala ba yun? Magdo-drawing. Katapos, isang drawing niya, yung isang jeepney, scenery. Tapos, ang siste dyan, nakakabasa ang lahat, nababasa ng lahat, yung iniisip ng lahat. Nababasa niya yun. Halimbawa, itong nakalagay na ito, si George, nababasa niya yung isip ng lahat. Tapos ito si George na 2, ay nababasa rin niya yung lahat ng mga isip niyan. Pagkatapos sinilagay niya yon. Sabi nung nakalagay doon sa scenery, ang baho naman ng kilikili nitong katabi ko. Nakalagay dyan, bihira, paano ko kayo makukuha yung pera nito? Yun naman yung nakalagay doon sa isa. Hindi, takot na takot yung isa na hinahawakan yung kanyang wallet kasi baka nanakawan siya kasi may nag-iisip na doon. Nababasa nilang lahat. Biro mo yung buhay natin na ganyan. If you can read the mind. Ay sabi ko, actually this is what the world is. Dahil ang Diyos lang nakakabasa ng ating mga isip. Akala mo kaganda-gandang suot niya, pero yung isip, ang laman ng isip niya, ang dumi. Kaya sabi ng Panginoon, this is a dark world. The world is in darkness. Punong-puno ng kasalanan. And people love to be in darkness. Alam niyang masama. Alam niyang hindi tamang mag-isip ng ganyan. Alam niyang hindi dapat lang nagko-covet ng mga bagay na hindi sa kanya. Alam niyang mga bagay na yan. But he refuses to do it. That's why people need miracle. God has to intervene. And so behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. Ang tanging makapaglulunas lamang ng mga kaisipang yan, ng mga masamang bagay na yan sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why God has to intervene. Kaya bilang mga mananampalataya, kung ikaw ay naririto ngayon, na nagsasabing mananampalataya, and there is a sin in your life, there is a sin in your life na yun ang laging nangyayari sa'yo. You know, you need the Christmas story. You need God's intervention and God's miracle. Na dapat yan ay isuko mo sa Diyos and let God be your sign. At dapat yan ay dalhin mo sa Panginoon. Isuko mo sa Diyos. Kung anumang kasalanan yan, meron ka. Yung katigasan ng ulo mo, yung narinig mo na ang salita ng Diyos, pero ikaw pa rin ay matigas pa rin ang puso mo. Ika'y tinatawag ng Panginoon, pero nananatiling pinid. Ikaw ay ayaw maglingkod sa Panginoon. Ngayon pa lang ay suko mo. Saan? Dito sa altar. Kailangan mo ng milagro sa buhay mo. Alam mo kasi tayo ay makasalanan. Wala tayong magagawa sa sarili natin. Hirap na hirap ka na nga sa buhay mo. Gusto mong magpakabait pero di mo magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong maging matino pero hindi ko kaya. Gusto kong iwanan yung kasalanan yan pero hindi ko kaya. Kasi nga nananatili ka pa rin. Akala mo kakayanin mo. You cannot do it. You need a miracle. And that miracle is Christ. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. He is your miracle. Naghahanap ka ng pagbabagong buhay. Naghahanap ka ng pagbabagong isip. Nagpahanap ka ng mga pagbabago sa iyong buhay. Wala makakapagbigay niyan sa iyo. Hindi ang sanlibutan, hindi ang edukasyon, hindi ang pera.
but a personal relationship with the Lord. Kinakailangan lang na siya mag-perform ng miracle sa buhay mo. And you know, Christmas is a season for miracles. Yung masasabi natin, it is no longer I, but Christ. Amen? Paano mo nagagawa yan, sir, pastor, brad, sister? Paano mo nagagawa yan? Paano mo nakukuhang magpatawad? Paano mo nakukuhang ganyan? Alam mo, masasabi mo, hindi dahil sa iyo. Hindi ka magmamayabang, kaya nangyari ito dahil ako ay mabait, ako ay, ako ay patient, ako ay ganito, ganyan. Yabang mo! Kailangan mo ng milagro, mawala yung kayabangan sa buhay mo. Because every person, not only in this room, in the whole wide world, yan po, is a sinner in the eyes of a living God. Marupok. Madaling masira. Pero maraming salamat, mayroong milagrong maaasahan. Ngayong Christmas, dapat meron ka rin yung sasabihin mo, Panginoon, ayoko na talaga yung ugaling ito. Ayaw ko na yung ugaling yan. Ayaw ko ng tamad. Ang tamad-tamad ko, lagi na lang akong late sa simbahan. Hindi pa rin ako nagso-soul winning. Pambihira. Ilang beses ko na narinig na dapat nagso-soul winning. Panginoon, pagod na ako sa kasalanan kong yun. I need your miracle. Yun po yung Christmas. Do you need something else from the Lord? Yung iba naman kasi pag Christmas, mani po ninong, mani po ninang. Money can never change your life. Kahit dumami pa pera mo ngayong Pasko, hindi mababago buhay mo. Maaalis yung masama mong ugali. Ang makakapag-alis niyan ay ang Panginoong Jesucristo. And you need a miracle. Ano pang pangalawang miracle na dapat nating maintindihan? Is a miracle of believing and seeing the future. Ano ang mga tao ang tingin lang natin ngayon, yung nandito. Hanggang doon lang. Pero tanong ko sa iyo, can you see where you are going when you die? Kaya alam mo yung milagro yun eh. Na yung mga tao na masasabi mo, ika'y pupunta sa langit. Bakit? Nakarating ka na sa langit! Sino mapupunta sa langit dito? Pakitaas ang kamay. Nakarating ka na? Alam mo na yung daan doon? Yun ang kausipan ng marami. Pero maraming salamat sa Diyos. Na kung ika'y naririto, it's a miracle that you would know where you are going. And that miracle is only through the Lord Jesus. Kaya sabi niya, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Saan ka pupunta? Isang mas magandang katanungan sa buhay. You will not live long on this earth. Isang araw, mamamatay ka. Saan ka pupunta? Ang yaman mo, pero saan ka pa rin pupunta? Ang ganda mo, pero saan ka pa rin pupunta? Maaagnas ka pa rin naman eh. Pogi mo, Brad. Ganda ng tindig. Pero mamamatay ka pa rin naman eh. Ang galing mo talaga, talentadong Pinoy ka. Ang dami mong talent. Pero sa tingin mo, hindi ka na mamamatay.
Dami mong pera sa bangko. Meron kang lupa, may bahay, may sasakyan, lahat-lahat na lang. Dami mong mga kaibigan, sa tingin mo, hindi ka na mamamatay. Mamatay ka pa rin naman. And knowing where you are in the future is a miracle. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit marami na kinakausap pa rin at sabi, talaga, Pastor, panampalataya ka lang ng buong puso kay Kristo, maliligtas ka na, matutiyak mo ng isang kalangitan. It's a miracle! For the greatest miracle is that when an unbeliever believes. Kaya kung naririto ka ngayon, at ikaw ay hindi pa nakatitiyak ng sangkalangitan, you need miracle. Oh, you ask God, Lord, let me indeed believe. I need that faith, the faith of our Christ. Miracle. This is Christmas. Oh, alam niyo kung bakit meron tayong mga gawaing kagaya yan? Because we would like to see miracles. Nang mga tao ay mamamatay pero hindi nila alam ang kanilang pupuntahan. Kaya di ba lagi nakalagay pag namatay, RIP? Return if possible. Ano pa nakalagay doon? Sumalangit nawa. Ibig sabihin, hindi pa niya alam. Naghahanap nga ako ng mga nakalagay doon, nasa langit na, yung mga lapida. Wala, kundi ang kamatayan nila, laging rip. Ay, rip. Anong cause of death? Rape. RIP. Sabi na, kala ko kung anong sinasabi ng isang kapatid nating bihira, ito palang dahilan pagkamatay nito. Rape. Na-rape pala to. Na-rape. Anong tiningnan namin RIP naman pala. Return if possible yun. O rest in peace. Yun ang kanilang, mamamatay ka rin. Pero biro, kapatid. Isang araw, you will also be laid to rest. Yung katawan. Pero, magre-rest ka nga talaga kaya. If you do not know where you are going when you die, you're going to hell. Paano ako magkakaroon ng pananampalataya ngayon, Pastor? It's a miracle. Let God intervene in your heart. At ngayong umaga, gawin mo yan. Dahil that's the best thing of Christmas. If you are already saved, God has already intervened in your life. If you are already saved and God has made miracles in your life, marami kang napagtagumpayan sa buhay. Marami pa, marahil mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay. They need some miracles. Anong gagawin natin? Anong gagawin ko ngayon, Pastor? Binago ako ng Diyos. Alam ko na ang pagpunta sa sangkalangitan. I know the Lord has changed me. But there are others who still need. Anong gagawin ko? Kaya nga kinakailangan nila ng milagros sa kanilang buhay. That only Christmas can bring it to them. Kaya ito yung mga dapat nating ipapanalangin sa Panginoon. That God also will work in their lives. Amen? Amen. Kaya umaas ako na ipapanalangin natin sila. Ipagpapray natin sila upang yung atin pong Christmas kantata, yung ating Christmas fellowship, yung mga bagay na ito ay magiging bahagi sa kanilang buhay so that God will perform miracles in their lives. Kung kagaya ng pagbabago ng Diyos sa buhay mo, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, ay sila rin ay makaranas ng ganyan sa kanilang buhay.
Tayo pong lahat ay magsitayo. Let's bow down our heads and let's pray. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang invitation. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Help us na ang mga kapatiran o mga bisita o yung mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo that needed some miracles in their lives. Inihiling ko po, Panginoon, nung meron sa aming kalagitnaan, hindi pa niya alam ang kanyang patutunguhan. He really needs some miracles. At yun po kung ipagkakaloob mo sa kanyang pananampalataya. And so we ask that you would give that person that faith. At kung meron din po dito, Panginoong Diyos, He knows that He is going to heaven. Pero may mga bagay pa sa kanyang buhay na nais niyang ayusin, ipaayos sa inyo. I pray na siya nga rin po ay inyong gawin. Intervene in his or her life. Marahil ay mayroon din pong mga mananampalataya na dito that they have found happiness, changes in their lives. Pero yung mga mahal nila sa buhay, mga kakilala nila, ay nangangailangan pa ng pagbabago. At we cannot do anything. Panginoon, hinihiling ko po na magkaroon ng desire na ito ang hingin sa inyo at suportahan ang inyong gawain ngayong Disyembre. Maraming salamat po sa time na ito. Manguna ka sa invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita po namin, mayroon pong mga lalapit sa inyo, mga members ng church, may ikipag-usap po sa inyo. And it is our desire na kayo po ay may pag-usap sa kanila, may pag-fellowship din po sa kanila. At maunawaan po ninyo ang bagay na ito. At kung meron po dito, matagal ka nang dumadalo, pero hindi ka pa rin nakatitiyak ng sangkalangitan. Alam mo, kailangan mong milagro. You need a miracle na manampalataya. Kaya kung meron dito ang hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, we would love to help you out. Kung talagang nagdududa ka, kung talagang hindi ka pa nakatitiyak, alam mo, ang nakalulungkot ay yun, nandyan ka, naririnig mo. Pero sa puso mo, deep inside your heart, you still have unbelief. Ikaw ang lalong kaawa-awa. Kaya ngayon, ay dapat lang isettle down mo yun. At ako po, at ibang mga frontliners, tutulungan ka diyan. And we would love to pray with you and for you. So meron po dito ang hindi pa talaga nakakatiyak ng kaligtasan. Is there anyone? Magtataas ng kamay. Huwag kang mahihiya. Hindi kita gustong ipahiya. Pero gusto mo talaga magkaroon ng katiyakan ng sangkalangitan. Is there anyone? Meron ba? And okay. Amen. Kung meron po dito, at nais mo, meron kang mga bagay sa buhay mo na gustong mapagtagumpayan. May bagay ka sa buhay mo that you only needed God to do something else with your life. Would you raise your hand? Sabihin mo, Pastor, please pray for me. There is something in my life. Gusto ko talagang alisin, hindi ko maalis-alis. I need a miracle. Amen. Alin pa ho? Amen. Yes, I saw those hands. Praise the Lord. You need God intervention. Sino po dito magsasabi, Pastor,
Ako'y nagpapasalamat sa Diyos that I have found not only a miracle of eternal life, but I also found miracles in the changes in my life. Kaya lang, mayroon po akong mga mahal sa buhay na gusto ko pong mabago ang kanilang buhay and they need some miracles. Yes, I saw those hands. Amen, amen, amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, yung mga nagtaas ng kamay, I'd like you to come to the altar and talk it out with the Lord. Dito may pag-usap ka. May pag-usap ka sa Panginoon, ilapit mo ang milagro na yan na kailangan mo sa buhay mo because that is indeed. May mga nais kang tanggalin sa buhay mo that only Jesus can do it. May mga mahal ka sa buhay mo that God really can only make some amends. Oh, you come and talk with the Lord. May pag-usap ka sa Panginoon. That's the message of Christmas. A miracle. Muli dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na naririto ngayon. Hindi ko po alam ang kanila pong mga inilalapit sa inyo except that they needed some miracles. Thank you for Christmas, for it is your intervention in the life of humanity. Maraming salamat po, Panginoon, and we still believe that today. Ikaw lang po ang higit na nakakaalam sa mga struggles ng inyong nga pong mga anak. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoon, ng mga kapatid na nandito ngayon sa altar, that you grant their petitions. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Pinagkaloob mo po sa amin upang ang inyong salita ay magkaroon ng panahon sa amin. And Lord, umaasa po kami that as you did so much miracles and intervened in our lives, gawin mo pa rin po ito, Panginoon, sa panahon na ito. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 And the people said, Amen. Praise the Lord.